Dito sa bayan ng Cavite, nakilala namin si IZ na ang ultimate goal, mag-transform bilang isang ganap na babae. Bata pa nga lang daw siya, pangarap na niyang ma-achieve ang hubog ng katawan ng isang babae. Bilang lalaki ako, nang nangarap bilang maging ganap na babae, ang ilong, gusto ko maging matangos ang ilong ko. Pangalawa, yung pisngi ko, saka yung kasama ko yung baba, para maging hugis na maging mukhang babae. Nangarap ako na gusto kong sumeksi. Gusto ko maging isang ganap na babae, na parang pag ako nakikita ng mga kakalakihan, ng mga lalaki na parang mabibighani sa akin. Ang una niyang ipina-enhance ang kanyang ilong, kasunod ang pisngi at baba. Nagpadagdag na rin siya ng dibdib. At para tuloy ang ma-achieve ang pangarap na hubog ng katawan, isinunod na niya ang kanyang balakang. Ang pagbabago ni IZ hindi naman daw naging problema sa kanyang pamilya. Dahil bago ang sarili, inuna niya raw ang pamilya at pagpundar ng negosyo, tulad ng kanyang salon na may 5 pwesto. Mula sa ipinaayos na ilong hanggang balakang, pak na pak naman daw ang naging resulta. Pero nang may irekomenda sa kanya ang kaibigan na sa halagang 7,000 pesos, kaya rin na raw ma-achieve ang full tank o pagpapalaki at pagpapa-enhance ng hugis ng balakang. Hindi niya raw ito hinindian. Sa pag-aakalang masesexy, sinubukan niya itong procedure. Lalo pat laking mura nito kumpara sa 50,000 pesos niyang ginastos nung unang magpagawa. Ang problema, nakamura nga ang turo kay IZ, pumalya. Ito ay namula, nagsugat at may lumabas pa na nana. Makalipas ang 3 araw, matapos turukan, si IZ nag 50-50 sa ospital. Noon, napanood ako sa mga talagang nag-i-inject, nag-uuso yon. Talagang naghangad din ako. Minsan sabi nga, marami naman talagang pumapalpak. Kaso nga lang, sa nangyari yun sa akin, hindi ko inisip na ako din pala mabibiktima. Pagkalipas ng 3 araw, talagang namumula, nagparang tagyawat na nagmamantal. Doon na nagluluwa na yung gamot. Parang nabubulok na siya, na parang namumula na nagkakaroon na ng rashes yung kabilaan kong balakang. Ayon daw sa doktor na nag-opera sa kanya, ang tinurok, imbes na collagen, pinaghalong tire black at petroleum jelly pala. Dinala ko sa ospital niya na ang hirap, kasi para bang nawala na ako ng tiwala sa sarili ko na kailangan kong lumaban. Akala ko mamamatay na talaga ako. Mabuti na lang daw, sa oras na pinanghihinaan siya ng loob, nandiyan ang kanyang pamilya para tulungan siyang muling makabangon. Sa mga nangyayari sa akin, kailangan sabihin sa magulang o kapatid, sila rin pala makakatulong sa akin. Na dapat akong maglilinis, kapatid ko pa ang naglilinis ng balakang ko. Ang kanyang naipundar na salon nakatulong din pang pinansyal para matustusan ang kanyang pagpapagaling. Ngunit dahil sa sinapit, si IZ nagkaroon ng trauma sa karayom. Tawag doon parang generalization eh. Since nangyari na sa kanya yun once, so merong tendency na na-generalize niya na lahat ng needle is for that particular enhancement lang. So kaya ang maganda din na ma-educate natin yung isang individual na maaring nangyari to sa'yo ngayon, pero it doesn't mean naman na all throughout your life, yun yung magiging effect niya sa'yo. Pero tuloy pa rin ang buhay. Magmula noon, mas natanggap at nakontento si IZ sa buhay na bigay sa kanya ngayon. Masaya na ako na kung anong meron ako ngayon. Kasi, minsan, binibigyan ka ng pagsubok sa sarili mo na kailangan mong matuto at magising.